Hi, Charles. Ba't di ka pa natutulog? Kumusta kayo? Jairo, sa ano tayo Sa 21. Ayan, nagtatype ako ngayon ng script. So, nandito ako so far, ever since nag-New Year, ito yung ginagawa ko almost every day. Inaabangan mo yung live ko, di man nga ako nagla-live madalas. So, since New Year, talagang sub-sub ako sa pag-develop ng stories and scripts para sa mga film projects ko this year. Pero meron tayong movie na showing sa March 6, which is yung A Glimpse of Forever. Starring Jasmine Curtis Smith, Jerome Ponce, and Diego Loizaga. Sana mapanood niyo yung pelikulang yan. Kakauwi ko lang galing nanood kami ng UP Fair. Pero ang napanood ko lang is Alamat, Bini, tsaka Dilaw. Tapos kinailangan ko nang umuwi kasi kailangan ko magtrabaho. Direct, kailan red carpet ni Jerome? Hindi pa ako na-inform pero I would assume kung March 6 ang showing, either March 5 or March 4. Depende na lang sa Viva yon. Direct, kailan ka papasyal ng California? Wala pa akong US visa, so hindi ko pa alam. And si Alas, kakauwi lang din galing sa sa UP Fair. Fairness, wala kayong technical difficulties ngayong gabing ito. Tatype ako na script, horror. Hi, Aga Arceo. Ay, ganun pa rin. Namimili ko la pa rin. Anong yan? Ayun si Alas, gustong-gustong mag-artista niyan, pero gusto niya sa horror. O kaya sci-fi. Ba't gising pa po direct? Sabi ni Supremo. Gising pa lately natutulog ako mga 3 a.m. Tapos magigising ako alas 11 na o kaya 12 noon. Parang lately, yung creative juices ko nagfo-flow sila ng late night. Hindi ko lang kung bakit. Kasi last year, after lunch naman yung yung creative flow ko. Yung time ng creative flow. Pero lately, late night hanggang madaling araw. Sali mo ko dyan sa movie na yan pag horror. Sige, pero ikaw yung ikaw yung multo. Hi, Pirelli. How can we watch your movies here direct? Saang here po? Alam niyo itong pagtatrabaho ko ng past midnight. Kinonsult ko to sa psychiatrist ko kung okay lang ba to kasi ang directive niya sa akin last year is sana natutulog na ako by 10 p.m. or at least hindi na gumagana yung utak ko sa trabaho ng 10 p.m. Pero nabanggit ko sa kanya na lately ina-anxiety ako sa gabi.
pero hindi siya yung anxiety na nagre-resulta sa self-doubt or self-destructive na thoughts or self-pity. More of yung anxiety ko ngayon, para siyang positive anxiety na parang ganado ako na makatapos ng isang script or ng isang project. So, sabi nga ng psychiatrist ko, anxiety isn't absolutely bad. Hindi naman siya laging bad. Merong, yun nga, yung good form of anxiety na usually, siya yung nagmo-motivate sa'yo na magtrabaho, di ba? And I think nasa stage ako ng mental, na yung utak ko nandun sa ganong state ngayon, na parang kating-kati ako makagawa ng mga bagong mga bagay, especially mga pelikula. Feeling ko si Direk JP na ang magtutupad ng Vong An movie soon. Oy, blockbuster yung casting na yun. Birthday pala ni Ann ngayon, kahapon, February 17. Nakakamiss katrabaho si Ann as an actress. Direk, how many films balak mo this year? Well, sa March meron kami gagawing pelikula sa Japan. Tapos merong isang confidential pa na project. Tapos itong sinusulat ko. Try kong 5 kung kakayanin ng aking powers. Nocturnal ka din po pala, Direk. Ay, nabasa ko na ata. Your anxiety is more of excitement and inspired ka. Hindi naman siya yung super excitement. Para lang siyang yung parang, yung feeling na, shit, kailangan kong makagawa ng ganito. So, if you call that excitement, then I guess it's excitement. Hi, Aika. May revision pa. Pero konti na lang. Mga 3 scenes lang naman. Kayang-kaya yan, Direk. Pero huwag kalimutan yung pahinga. Tama yan. And since Sunday bukas, or today, ayun, baka most likely gagawin kong rest day yung Sunday. Ilalaan ko yung Sunday para ma-break yung routine ko. Kasi yung routine ko talaga, everyday talagang lang talaga. Sulat. So, para hindi ma-burnout yung utak, kailangan nating bigyan ng paminsan-minsan na break. Miss January. Ano tong pangalan mo? Hi, Direk. Excited for Carlos? Sino si Carlos? Agassi. Hi, Direk. Excited for Carlo Aquino and Julia's movie. Ako din. Excited. Reunion project namin since Expensive Candy. Meron akong vape na spearmint kanina, spearmint flavor na napakasarap. Kaso na-confiscate doon sa entrance ng UP Fair. Bawal daw ipasok sa loob. Ako naman, since naniniwala tayo sa honesty and integrity, sinurrender natin. Kung alam ko lang, sana nilagay ko na lang sa brief ko, gano'n. Hi, Justin. Justin BHB. Hi, Bob. Grabe naman ang I love you ni Bob G. Bailey. Past 12 na.
Tama nga naman, walang pinipiling oras yung pag-I love you. Out of the country po ba gagawin yung movie? Yes. Yes, yes, yes. Curious lang, direct, if may mga mall tour yung isang film, kayo din po ba nagpa-plan for mall tour? Hindi po. Director lang po ako. Ang nag-aasikaso niyan ay yung marketing team. IJD. Tin01 sent a request to be in your live video. Shy ako. Hindi ko naman kilala si Tin. Hello, my fave director. Wow, salamat. Peter or Patricia? Ano ba pangalan mo? Hi, Ryan. Ryan o Rayan? Hi, Red. Ang dami ko rin palang inasikasong related sa tax this year kasi nakuha ko na yung titulo ng lupa na binili namin sa Pampanga. Pero I think yung ano yun? Yung amilyar, yung real property tax, nabayad na nung sino ba? Nung developer or yung bangko. So, hindi pa ako required pumunta ng Pampanga para magbayad ng amilyar until 2025. Pero yung titulo ko sa condo, kasi matagal nang nasa akin yung titulo. Pero since 2019 hindi ko kiniklaim sa BDO yung tinatawag na collateral. Mainly because nag-pandemic. Tapos nung natapos yung pandemic, nawala sa isip ko. So, from 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, hindi ako nakapagbayad ng amilyar sa Quezon City Hall. So, imagine niyo yung penalty ko. So, anyway, nagbayad ako ng mga 11,000 pesos para doon sa mga hindi ko nabayarang amilyar sa mga nagdaang taon. And I'm trying to research kung pwede bang bayaran yung amilyar in advance. Like for example, for the next 3 years, babayaran mo na para hindi ka na maabala for the next 3 years. Pero may nagsasabi na pwede yun, pero may nagsasabi din naman na hindi pwede kasi nga subject to change yung presyo or yung rate ng ng tax na yan. Ewan, basta. Alam niyo yung tax dapat tinuturo sa eskwela kasi 'di ba? Parang once tumanda ka tapos asikasuhin mo yung mga tax mo, parang may expectation na lang basta sa'yo na alam mo na agad 'yon.
hindi naman yung tinuro sa eskwela, hindi rin naman tinuro ng mga nakakatanda sa pamilya namin. So, 'di ba? Buti na lang ngayon may YouTube or Google kasi doon mo malalaman yung proseso. Pero 'di ba, mas quick kung merong subject sa school na ituturo talaga sa atin yung na ganyan. Tapos matututo ka na lang kasi na penalty ka. Anyway guys, focus na ako dito sa pagsusulat. Bye.